Kali. Kamusta ang baby ko? Hello, Kali. Like namin ating gano'n lang. Ito ang pinakain ko rin, ganyan. Oo, sabi ng anak ko, nag-iay ko. Hindi, meron mo isang ano siya, yung pagkain mo din. Sabi ng steak. Kali. Kali. Kamusta ang baby ko? Ha? Kamusta ang baby? Marunong nang dumapa at humiga mag-isa? Ano? Nge. Hello, Kali. Alangin pa ho yan. Dalang pa. Yan na, ano mang kulang niya. Nakapagpunla na tayo ng ating mga palay. So tatlong klase siya ng palay yung ating naipunla dito. So ito yung punla. Yung sa dulo kulay white,
white rice, yung sa gitna ay black rice, and then dito yung sa pinakadulo sa unahan ay red rice. Mga 20 days lang ay ita-transplant na natin. Itatalok na natin siya dito sa lugar na to. Dito ay black rice ang itatanim natin. And dito red rice, at yung dun sa dulo ay white rice yung itatanim natin. Maghihintay lang tayo ng mga 3 weeks pa. Siguro mga 5 days pa lang or 6 days pa lang itong punla natin na ito. So hintayin lang natin siya na lumaki. Then mag-uumpisa na tayo magtanim. First time nating magpatanim. Pala nadala yung contest ko. May change takil. Pupunta lang kami ngayon sa pinakadulo nung lote na to. Gusto natin makita kung ano ba talaga yung, hanggang saan ba talaga yung dulo at hangganan ng mga lote na to, para mapagplanuhan din natin kung ano yung mga itatanim natin, kung saan tayo magtatanim, at kung hanggang saan yung pinakadulo niya talaga. At makita rin natin kung saan tayo pwede magtanim ng mga kawayan, kasi may tabing ilog dito. Pag hindi natin tinanim naman ng kawayan, magkakaroon ng soil erosion, kakainin yung lupa natin. Kaya kailangan dito, kasi banda ilog na eh. Dito na tayo sa pinakadulo. So tinitignan natin kung hanggang saan yung dulo ng lote na na-acquire natin. So parang hindi na yata sakop itong lugar na to. Baka hanggang doon lang sa may kawayan na yan. Pero hindi pa kasi natin nakakausap yung may-ari talaga. Hindi niya pa natuturo sa atin kung saan talaga yung mga lugar nung lote, kung hanggang saan lang talaga. Sabitin dia. Narito tayo ngayon sa katabing lote nung lote natin sa kabila. So dito puro nyugan siya, at the same time meron din siyang palay. Ito yung palay niya. Yung lote natin sa kabila, naroon lang siya. So dumaan tayo rito para makita natin yung mga poste natin doon sa kabila. Sinilip lang natin tong area niya na to. Dito na tayo sa tabing lote natin.
So ito yung kabilang lote din. Sila kuya ang may-ari nito. Dito yung kanilang bahay. Yung kalsada na yun doon. Tapos ito na yung palaya na tataniman natin. Itong lugar na to. Yan. So nakita na natin yung poste, pinakahuling poste dito. Tapos doon sa may dulo ng kawayan sa poste, bago ang bakod nila kuya, yung bahay na to. Pag ganun. Medyo ginabi na kami ngayon, pero kailangan pa namin tibayin itong saba dahil baka maunahan pa kami ng iba. So,